Noong June 4, isinagawa ang huling set ng mga team ng mga rider na sasalang sa kauna-unahang Manibela Challenge sa KDR Adventure Motorcycle Park sa Orani, Bataan. Maagang sumalang ang Ducati PH team sa obstacle course. Ayon sa team leader ng Ducati PH na si Ray Relativo, nahirapan sila sa obstacles na kinakailangan ang skills sa tight cornering. Ito yung unang obstacle na switchback at pangalawang obstacle na snowball kung saan may tila pa zigzag na likuan at tatlong bilog na iikutan na papaliit ang diameter. Yung Ducati hindi talaga kayang lumiko kasi design yun sa high speed, di ba? Hindi talaga design para sa mga ganitong obstacle. Pero nakayanan naman. Kasama din sa team niya ang co-host ng programang Manibela na si Alfred Watermax. Ibaan niya ang experience nung siya na ang dumadaan sa obstacle course kumpara nung nagkokomento lang siya sa mga rider bilang host ng programa. Well, nung ako yung nag-participate na, iba yung adrenaline syempre. Kaya lang, iba pagka alam mong live na, tapos sinicheer ka ng mga grupo mo, ng family mo, nandito sila full support. So talagang yung adrenaline mo, pagpapump talaga eh. Natapos ng grupo ang Manibela Challenge sa loob ng 1 hour, 40 minutes, 38 seconds, and 79 milliseconds at satisfied nila ang buong team sa kanilang performance. Actually, this is a very beautiful course and I will always recommend sa lahat ng riders to improve their skills in terms of control of the bike, balance. This is a controlled track, so it's very safe. Wala masyadong speed. So, ayun, yun nga, it requires precision. Maganda itong naisip ng KDR kasi pag natapos mo ito, gagaling ka sa road. Pinaka-basic training to. Kailangan to ng mga nagmumotor. Kailangan madaanan nila tong course na to. Samantala, sumalang din kahapon sa female category si Mariah Chua mula sa Ducati PH team. Siya ang kauna-unahang babae na kumasa sa Manibela Challenge kung saan ginamit niya ang Ducati Scrambler na may bigat na nasa higit 150 kilos. Natapos ni Chua ang mga obstacles sa loob ng halos 13 minutes pero may mga obstacle din siyang nilagpasan dahil hindi na kinaya ng kanyang puwersa. Gaya ng loading the bike kung saan dapat isasampa ang big bike sa likod na parte ng sasakyan at elephant turn na itatagilid ang bike at saka pakakaskasin paikot sa lupa ang likod na gulong. Very happy with my performance kahit na medyo may mga drop bikes but I was able to overcome all those obstacles. Actually, this is my first time to join this kind of challenge po. Sa June 13 naman ang schedule ng ibang sasalang sa individual female category. Samantala, hapon naman sumalang sa Manibela Challenge ang Team Progressive. Sila ang huling grupo para sa team category. Ayon sa team leader ng grupo na si Nino Tobiano, gumawa sila ng sarili nilang motorcycle course sa Bulacan para paghandaan ang challenge. Mayroon nila silang sariling version ng switchback, snowball at elephant turn. Motivated din niya ang kanilang team dahil sa Home for the Aged na gusto nilang matulungang makabili ng mga supplies gaya ng diaper at mga gamot. So nag-practice kami una nga sa planta ko, then I also have a farm in Bustos, Bulacan. Gumawa rin ako ng parang course na kagaya nito, a little bit. Kung ano yung mga mahirap na tech na part, yun ang ginaya ko. Pinakabata nilang miyembro na lumahok ang 18 years old na rider na noong nakaraang taon lang nagsimulang gumamit ng malalaking motorsiklo. Pero halos kaparehas lang din niya ng oras na natapos ang ilang veterano na sa mga riding event na wala pang 10 minuto. Well, I think ibig sabihin siguro na napaghandaan. And thankful din ako na porsigido yung team namin na ihanda yung mga players. Kasama rin sa kanilang team ang retired PBA player na si Mick Penisi na nagsimulang magmotorsiklo noong 2019.
absolutely amazing. It was something that put me out of my box, out of my comfort zone. I'm usually riding on the road with the big adventure bike, and this challenge is exactly what it is, a challenge to, you know, to test your skills as a big bike rider. And I loved every bit of it. It actually showed me that I'm not as good as riders as I thought. So I recommend anyone that has an adventure bike or whatever, come and try this course. It'll definitely humble you. Natapos ng grupo ang Manibela Challenge sa loob ng 1 hour, 55 minutes, 58 seconds at 30 milliseconds. Ayon sa mga grupo na lumahok sa Manibela Challenge, nabubuo ang camaraderie sa mga rider dahil sa teamwork na dapat gawin upang tapusin ang course. Bukod dito, nagiging inspirasyon din nilang tapusin ang buong course at huwag sukuan dahil sa mga benepisyaryo na pwedeng makinabang kapag sila ang nakakuha ng mga premyo. Sa June 16, isasagawa yung awarding ceremony ng Manibela para sa lahat ng kategory. Doon malalaman yung official time ng lahat ng team, pati na ng individual category at yung madadagdag sa kanilang oras dahil doon sa mga penalty na kanilang nakuha. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.